Ngayong araw mga guys, malapit na nga pala kami matapos dito sa may pinag-aaralan namin sa TESDA na forklift operator NC2. Ilang days na nga lang daw kami magpa-practice, tapos assessment na. Sana pala rin at makapasa dahil habang nag-aaral nga kami ng TESDA ay nagbabiyahe pa kami ng Food Panda para meron kami pambili ng kanin at ulam. Magastos din kasi mag-aral, lalo pag walang sumusuporta sa'yo kasi wala ka namang backup. Kaya kailangan mong galingan araw-araw dahil kahit anong hirap pa yung sitwasyon ay wala naman tayong ibang choice kundi magpatuloy. Buti na lang hindi ko masyado nararamdaman yung pagod kasi hindi ka naman mapapagod pag masaya ka sa ginagawa mo. At lahat pa ng classmate ko dito sa forklift ay merong mabubuting puso kaya hindi ka talaga tatamarin pumasok. At palagi lang tayong magdasal at maniwala sa Panginoon dahil alam ko may mas maganda siyang plano para sa atin. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So ayun po nandito na nga ako sa may barangay Tayuman kaya kumain muna ako ng pare sa may tapat ng school. Sabay nakita ko pa nga dyan si Sir Hero naglalakad. Kaya naglakad na nga din ako papunta dito sa may loob ng aming training center dahil baka nagsisimula na nga sila. Kaya pagbukas ko nga nung gate dyan ay meron na nga nagpa-practice. Kaya pumasok na nga din ako dito sa may loob at busy nga pala dyan yung ating mga classmate. Malapit na daw kasi mag-assessment kaya tamang focus lang sila dyan at pinag-aaralan mabuti yung ating forklift. At ito nga pala yung pinaka-idol ko sa lahat ng classmate namin. Banlakas mag-inom niyan ni Idol. Kaya umakyat na nga din ako dito sa may ibabaw ng forklift dahil magpipicture nga daw muna kami dyan ng lahatan para meron daw kaming pa-my day. Ayun grabe naman yung pagkaka-selfie dyan ni Idol. Parang Ding Dong Dantes ang datingan. At dito makikita nyo nga kung gaano kabubuti yung puso ng ating mga classmate dito sa forklift dahil lahat dito ay nagtutulungan at aabutan ka ng kamay pag kailangan mo ng tulong. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil tinulungan nga ako ni Vice makababa kanina ay sabi ko bibidyohan ko na lang siya para meron siyang pa my day. Ganito nga lang din yung pinapractice namin dahil ganito nga daw yung gagawin kapag assessment na. Syempre nakitesting na nga din dyan si Ninong Ray. Ayun binasic lang. At yung si Mami na yung susubok ay bigla siya nagkaroon ng madaming audience. Kaya sabi niya bakit naman ako nagkaroon ng madaming audience? Lalo tuloy akong kinakabahan sa aking pagdadrive ng forklift. Pero sabi namin sa kanya kayang-kaya mo yan, Mami. At ito nga din pala yung ating president saka vice president, yung mga nakakulay orange. Sila nga pala yung mga foreman namin dito sa may forklift. At ito naman mga nakakulay green. Wala, labor lang yan, labor. Iba pa din talaga pag sila foreman. At ito nga pala yung napakalupit namin na trainer, si Sir Marlo. At habang nagtuturo dyan yung ating president at vice president ay napapasayaw pa sila. Sabay bigla naman nagpaalam dyan yung dalawa naming classmate. Sabi nila, Sir baka pwede po uuwi na kami. Marunong naman pala kayo magpaalam, ginagalit nyo pa si Sir Marlo. At habang nagpa-practice nga dito yung iba nating mga classmate ay sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla nga nagkaroon dyan ng aberya. Dahil nasira nga yung ginagamit namin sa pan-training na forklift. Kung kailan malapit na kami matapos sa aming training ay saka pa nagkakaroon ng mga aberya. Medyo napaglipasan na kasi ng panahon itong gamit namin na forklift kaya siguro sumuko na. Kaya wala na kami nagawa dyan kundi magligpit na lang ng mga gamit dahil uwian na. Pero syempre kumain muna kami dito sa may karinderya sa may San Carlos ni classmate Kokoy para bago kami magbiyahe ay meron kaming lakas. Kaya pagka uwi nga namin dyan ay dumiretso kagad ako dito sa may Pantok City sa may ilalim lang to ng iglesia. At nakakuha nga kagad ako doon ng booking sa may Jollibee Pantok. Kaya dineliver ko na kagad to sa ating customer. At pagka-drop ko ng Jollibee, pinasukan naman tayo ng McDo. Kaya sabi ko, di-deliver ko na kagad to. Dahil naghahapit ako ngayon, kailangan ko makadami ng deliver. At malakas talaga ako kay Lord. Dahil binigyan niya kagad ako ng marami na tag-20. Pambigat neto sa bag. Pero ayos lang yan dahil pag barya daw ang binabayad, ayun daw yung Lucky Charm. Kaya pagka-deliver ko nga ng McDo, ay dumiretso kagad ako dito sa may Jollibee Bayan. Kaso lang wala din booking dito. Tapos bandami pa rider. Pero lalaban pa din tayo ng patas. Kasi si kuya nga saka si Manong Guard lumalaban ng patas. Kaya kahit mabagal, ang mahalaga ay umuusad paunti-unti. Dahil ganun lang naman ang buhay. Maaaring lubog tayo ngayon pero makakaahon din tayo pagdating ng tamang panahon. Kaya wag tayong mapapagod na abutin kung ano man yung pangarap natin sa buhay. Hindi na mahalaga kung
kung ano yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Basta ang mahalaga, lumalaban tayo ng patas at wala tayong niloloko. Magtiwala lang tayo palagi sa ating Panginoon at hindi niya tayo bibiguin. Basta wag niyo lang gagayahin etong ka-rider namin dito sa Binangonan. Masyadong gahaman. Kapag ganyan ka, hindi ka pagpapalain ng ating Panginoon. Ito walang na kanina pa kami dito eh. Sa aming pumapasok, pas pagpadrin nyo, dalawa agad kanya. Gumawat na kami. Malakas ka ata kay ate, sa'yo pinapasok yung mga order eh. Ano po ito, hijackan sa Binangonan to. Alam mo, mamaliwanag na. Ito yung hijackan sa Binangonan. Diba, daming order oh. Sinagas na. Dinaanan lang kami oh. At dahil hindi na nga ako pinapasukan ng booking, ay tumambay muna ako dito sa main branch ng Mango Fever, Libis, Binangonan. Dahil na-miss ko nga din na tumambay dito sa may Mango Fever. Halos 5 years din kasi ako nagtrabaho dito. Ito nga pala yung una kong trabaho. Dito na nga din pala ako natuto kung paano dumiskarte mag-isa para kahit saan ako magpunta, kaya ko. Kaya pag uwi ko dito sa may bahay namin, April pa lang meron na kagad Christmas tree. Kaya bigla na nga ako napaupo dyan at nanghina yung aking mga tuhod. At dahil kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, pagkagising ko pa lang nilabang ko na kagad yung Christmas tree. Para bago ako pumasok sa school ay wala na akong labahin. At pagkapasok ko nga dito sa may Holy Trinity ay sira pa nga din yung mga forklift namin. Kaya nagsama na nga ako dito ng sirani ko. Ayun oh, si Serero. Pero joke lang, si Kuya Darwin nga pala saka si Sir Marlo yung nag-aayos dyan ng ating forklift. At dahil hindi pa nga din gumagana yung sasakyan namin na pang-practice, ay dumiretso na nga lang din kami dito sa may loob ng classroom. Ituturo na nga lang daw sa amin ni Sir Marlo yung mga parts ng forklift para nga daw pagdating ng assessment ay hindi daw kami tatanga-tanga. Para kahit papano daw ay meron daw kami maisagot. Kaso lang sa kasamaang palad, kokonti pa lang yung natuturo ni Sir Marlo. Nakatulog kagad si Serero, aray mo. Pero pagdating sa kalokohan ay gising na gising yan si Serero. Kaya shoutout po muna kay Sir Rene. Baka palitan na nga ni Sir Rene yung ginagamit natin na forklift. Baka palitan na niya ng bago. Para makapag-training na daw po kami ng dire-diretso. At para hindi na nababaliw yung mga classmate ko dito kung ano na mga pinaggagawa nila. Kaya panoorin nyo po muna kung anong ginagawa nila dito. Ito nga pala, magpapaturo ko dito sa vlogger na to. Kay Nin Vlog. Oh. Pare, mapagkulag mo na sa akin. Vlogger na ako. President namin, sa kapais namin, oh. Mga gwapo. Ito na. Papasa ko na to sa mga... Tita, halika muna sa vlog na. Tita, pare may sumikat tayo. Shoutout sa may-ari ng camera, hindi akin to. Hindi akin yan. Kulag ka dito sa mga tropa ko. Maganda, gwapo. O, bigyan mo na sa magsak. Santos yun. At maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Holy Trinity, lalong-lalo na po kay Sir Rene. Maraming salamat po Sir Rene sa lahat ng opportunity na pinagkakaloob niyo po sa amin. Mag-iingat po kayo palagi. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!